Hello mga palangga, for today's video, ang lulutuin natin para sa tanghalian nila is shrimp curry. Yan ang order ng amo namin na shrimp curry. So ayan na mga palangga, natapos ko ng nalinisan yung hipon, hinugasan ko na ng suka at saka asin. Same pa rin dati mga palangga yung ginagawa ko dati. Asin at saka suka, ihugas mo dyan para daw mawala ang amoy. At saka yung hinanda kong hipon, kailangan ko siyang hatiin kasi curry at saka fried shrimp ang gawin ko ngayon. So kailangan ko siyang hatiin. Pagkatapos niyan, nilagyan ko na siya ng asin. Kunti lang kasing lulutuin ko na curry mga palangga, kaya kunti lang din ang asin. Kung gusto nyo na namang magaya itong niluluto ko, kayo na lang ang mag-tansya ng black pepper at saka asin. Kayo na lang ang bahalang magtansya dyan. So, madali lang naman yan. Wala namang ibang ingredients yan. Ayan, carrot at saka patatas. Ganyan lang ang pagka-slice niya kasi kailangan mo siyang prituhin. So, hindi pwedeng masyadong maliit. Kailangan talaga sakto lang ang laki niya. Na pag prito mo at saka pag lagay mo ng tubig, hindi siya madudurog. Kasi pangit din tingnan pag durog na durog na sobrang niya, yung lambot niya. Ayan, dalawang kamatis at saka dalawang onion. Mo lang siya pag slice, cubes mo lang siya. Pero kasi mga palangga, pag dalawang kamatis, parang masyado siyang maasim, kaya dyan isa lang ginawa ko kasi pag gawin ko yung dalawa, maasim na siya. Ayan, ginaganyan ko lang siya. Madali lang siya palangga, promise. At saka napakasarap kasi nagustuhan talaga ng amo kong laki at saka yung mga bata ang shrimp curry. Ayan, kung anong slice mo sa sibuyas, ganun din ang slice mo sa kamatis. At saka yan mga palangga, ready-made ko na luya at saka bawang yung garlic ginger paste. Yun, pwede ka namang mag-prepare niyan kahit anong dami, basta ilagay mo lang sa refrigerator. Saka kailangan mo lang coconut milk. Ayan mga palangga, naglagay na ako ng mantika at saka kailangan mong prituhin na kaunting golden brown yung patatas at saka yung carrots para hindi siya madurog pag lagyan mo na siya ng tubig. Ganyan lang, baliktarin mo lang. Tapos hindi mo din kailangan mo din golden brown lang talaga siya, hindi siya sunog. Ganyan na siya. Ilalagyan ko pala ng tissue mga palangga para yung mantika niya ma-absorb doon sa tissue. Kasi pag ayan sira na tuloy yung tong. Ay, pabili na lang ako sa amo ko. Ayan, at the same pan mga palangga, doon ko lang din piniprito yung hipon doon sa inyo. Nung time na yan, pinalitan ko na yung lutuan ko kasi maglagay na kasi tayo ng tubig. Lipat ko sa malaki. Nalagay ko din ng yung mantika na pinag-gisahan ko ng hipon at saka yung vegetable, nilagyan ko ng nilagay ko ng sibuyas at saka ang ginger garlic paste at saka yung kamatis.
At saka yung green chili pa lang mga palangga, dapat hindi mo siya hindi mo siya gisahin, hindi mo siya ilagay kasama yung mga sibuyas at saka kamatis. Panghuli na siya. Kaya dapat panghuli na siya. Tapos niyan, nilagay ko na yung hipon na tapos ko ng piniprito. At saka i-ano mo lang, mikos mo lang dyan. Tapos takipan mo mga 5 minutes. Ayan, medyo dry na siya. I-add mo na yung gulay mo, yung carrots at saka yung patatas. Ganyan. Tapos, pakpan mo ulit. Lagyan mo ng asin. Tikman mo na lang kung mga palangga yung timpla mo. Basta ikaw na magtansya kasi ako dito walang spoon, tablespoon, teaspoon, wala akong ginagamit na ganyan. Kaya na, nilagyan ko na ng mainit na tubig yung makulong tubig. Kailangan na lamitin yung makulo na siya sa malamig kasi masisira yung tubig. Ngayon pag naansan na medyo malambot na yung chicken ba? Yung hipon at saka yung gulay, ilagay mo naman ang green sili at saka yung dapat. Ano na kasi yung tikman mo, ang asin, ilagay mo yung pepper, gulay, pero dito kasi palang gabi ko sa sarap dito, walang magic sarap. Kaya ang nagbigay lasa yung mga ingredients lang niya at saka yung asin, paminta, basta black pepper at saka yung mga ingredients mo lang. So wala dito yung mga cubes na yan. Ayan ang ama na may lalaki kasi pangit daw yan, hindi daw good sa katawan. Ayan mga palangga, yung green pala na nilagay ko sa